Tinawagan si Kang Joo-yoon ng kanyang nobyo na 15 taon na niyang kilala. Pumunta siya sa meeting place na may pag-asa na magpo-propose ito sa kanya. Fresh na bulaklak, alak, at cake lahat ay tumugon sa inaasahan ni Kang Joo-yoon. Ngunit pagkatapos kumain, walang ipinakitang reaksyon ang nobyong si Im Woo-shik. Hindi maiwasang madismaya si Kang Joo-yoon. Pagkaraan ng ilang sandali, seryosong sinabi ni Im Woo-shik na gusto na niyang makipaghiwalay. Balik sa nakalipas na 15 taon, si Kang Joo-yoon ay isang malaking dilag na may perpektong figura. Saan man siya magpunta, maraming lalaki ang nabibighani. Dahil kahit kaunting pagtimbang lang ang gawin niya, nakaakit na ito ng inggit at pagbubuntong hininga mula sa mga babaeng estudyante sa paligid. Ang kanyang kahangahangang anyo ay nagpaluhod sa napakaraming lalaking estudyante. Ang dating kinasanayan ni Joo-yoon na nililigawan ay hindi niya pinatulan dahil hindi siya interesado sa pag-ibig kailanman. Ang pinakamalaking pangarap niya ay maging abogado. Isang araw, nagsisikap si Joo-yoon na mag-aral. Gusto niyang makapasa sa law school upang matupad ang kanyang pangarap na maging abogado. Ang gwapong manlalangway na si Woo-shik ay inimbitahan siya sa rooftop. Napakasigurado niya nang sabihin kay Joo-yoon na sa huli, ito ang magiging unang pag-ibig niya. Naakit si Joo-yoon sa kagwapuhan ni Woo-shik. Nahihiya siyang humiti habang tinatanggap ang singsing na alok nito. Lumipas ang 15 taon at naging abogado na si Joo-yoon tulad ng kanyang kagustuhan, tanging ang kanyang katawan lamang ang hindi nakasing perpekto tulad ng dati. Kahit ang pinakamalaking uniforme ay halos hindi niya makasya. Ang pagbabago sa kanyang hitsura ay matagal nang nagpatangay sa kanyang kumpiyansa. Sa tuwing nakakakita siya ng ibang tao, gusto niyang magtago. Bawat beses na makikipagkita siya sa kanyang kasintahan, kailangan niya ng lakas ng loob upang magbihis ng maayos, natatakot na punahin siya ng kanyang kasintahan. Ngunit nakipaghiwalay pa rin si Woo-shik sa kanya. Lubos na nalungkot si Joo-yoon at mag-isang umuwi. Tiningnan niya ang mga libro sa batas na pinaghirapan niyang aralin at tiningnan ang kanyang sarili na mataba sa salamin. Pinilit niyang abutin ang kanyang pangarap, ngunit hindi naman siya nito napasaya. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kawalan ng pag-asa, hindi niya alam kung para saan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Humihiga si Joo-yoon sa sofa na nakaharap sa walang katapusang kalungkutan, at sa huli hindi na niya mapigilan ang antok kaya nakatulog na siya. Maaga pa lang ay tinawagan na siya ng kanyang matalik na kaibigan na nagpagising sa kanya. Sa paulit-ulit na pagpapaalala ng kabilang partido, pilit na nagising si Joo-yoon. Agad niyang naalala na maaga pa lang ngayon ay kailangan niyang sumakay ng flight patungong Amerika para sa isang business trip. Sa kabilang panig, sa Amerika ay mayroong isang misteryosong gife, god na si John Kim, na dalubhasa sa pagtulong sa mga artista na pamahalaan ang kanilang katawan. Wala pang nakakita sa kanyang hitsura, ngunit siya ay lubos na minamahal. Ang kanyang obra maestra ng pagtuturo ay si Anna. Sa totoo lang, si John Kim ay ang anak ng isang Koreanong mayaman na pamilya, na ang pangalan ay Kim Yaung-ho. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan dahil ayaw niyang mapansin siya ng kanyang lola na nasa Korea. Nagpa siya si Kim Yaung-ho na umuwi ng palihim sa bansa. Kasabay nito, pagkatapos asikasuhin ang trabaho ni Kang Joo-yoon, sumakay na rin siya ng eroplano pa uwi. Kalat-kalat ang trabaho ng kanyang nobyo na bagong hiwalay na nagpahina kay Kang Joo-yoon. Ginamitan niya lang ng gamot ang sarili para makayanan. Habang lumilipad ang eroplano, nagkaroon ng problema sa kalusugan si Kang Joo-yoon. Bigla siyang nawalan ng malay. Si Kim Yaung-ho lang ang may sertipikasyon ng doktor sa eroplano. Tumakbo siya para tulungan. Hindi maganda ang kondisyon ni Kang Joo-yoon. Ang saradong espasyo sa loob ng eroplano ay nagdulot ng hirap sa paghinga at malamig na pawis sa kanya. Unti-unting lumabo ang kanyang isip. Mahinang kumapit si Kang Joo-yoon kay Kim Yaung-ho at humingi ng tulong. Ibinubuhat na sana ni Kim Yaung-ho at ng kanyang matalik na kaibigan si Kang Joo-yoon papunta sa isang mas maaliwalas na lugar. Sino ang mag-aakala na ang dalawang matipunong lalaki ay hindi makakakilos kay Joo-yoon? Ang sitwasyon ay naging kahiyahiya, huminga ng maluwag ang dalawa at sa wakas ay nabuhat siya. Ang bigat ay higit sa kanilang kakayahan na naging dahilan upang manginig ang ugat ni Yaung-ho at halos madurog ang kanyang mga ngipin. Matapos hilahin papunta sa first class cabin, hiniling ni Yaung-ho sa ilang flight attendant na takpan si Joo-yoon ng tuwalya, nagpakita siya ng pag-aatubili, patuloy na inulit na ang sitwasyon ay kinakailangan. Pagkatapos ay pinunit niya ang damit ni Joo-yoon, pagkatapos ay ginamit ang gunting upang putulin ang C-cup na mahigpit na nakabalot sa kanyang katawan. Kaagad, ang malambot at puting tiyan ni Joo-yoon ay lumaki. Buti na lang at dumating ang tulong ni Yaung-ho sa tamang oras, at unti-unting nagkamalay si Joo-yoon mula sa panganib. Nang susubukan na niyang tumayo, pinaalalahanan siya ni Yaung-ho na, dahil sa pagligtas sa kanya, napunit niya ang lahat ng damit nito, kaya mas mainam na manatili na lang siyang nakahiga. Nahiya si Joo-yoon at hindi alam kung saan magtatago. Muling nagtanong si Yaung-ho ng isang nakakadisappoint na tanong, bakit ka uminom ng alak at pampakalma bago sumakay ng eroplano, at gumamit pa ng iba't ibang uri ng pampapayat na may hindi malinaw na sangkap. Agad na naramdaman ni Joo-yoon na nilalabag ang kanyang privacy. Nagalit at naghinanakit siya sa nagligtas sa kanya, na sana ay hindi na lang niya ito nakilala. Ngunit hindi sumuko si Yaung-ho. Naniniwala siyang siya ang nagligtas kay Joo-yoon, kaya dapat siyang pasalamatan.
Kasabay nito, nagbigay din siya ng paraan para makabayad si Juyun sa kanyang utang na loob. Sumakit ang ulo ni Juyun. Sinunod niya ang hiling ni Yang Ho. Pagkababa ng eroplano, tumawag ng ambulansya si Yang Ho at matagumpay na naiwasan si Min Bayong-up. Ngunit si Juyun naman ay tila nalulumbay. Halos mamatay siya sa hiya. Mag-isa siyang nakaupo sa kama ng ospital, nakatulala sa mensahe ng kanyang kasintahan para makipagkita. Naalala niya ang matatamis na salita noon. Umaasa si Juyun na mapakiusapan pa si Bushik. Sa pag-iisip na iyon, dali-dali siyang lumabas na halos hindi na nakapagpalit ng damit ng ospital. Malakas ang ulan sa labas. Si Yang Ho, nakatatapos lang makatakas, ay nakita si Juyun na balisa na naghihintay ng sasakyan. Hindi niya natiis kaya sinundo niya ito, ngunit ayaw siyang pansinin ni Juyun. Dahil wala talagang makuha na sasakyan, wala siyang magawa kundi subukan. Salamat sa paghatid sa kanya ng isang bahagi ng daan. Tuwang-tuwa si Juyun na tumakbo sa bahay ni Bushik. Nang papasok na siya, nakita niya si Bushik na kausap ang ibang babae. Matapos masaktan, naintindihan niya na tuluyan na siyang inabandona ni Bushik. Tuliro si Juyun na naglakad sa kalsada. Nang bigla, may isang manyakis na sumusunod sa kanya. Lubos na natakot si Juyun at kumaripas ng takbo. Muling lumitaw si Yang Ho. Hinabol niya ang manyakis at binuksan ang payong para kay Juyun. Nagbiro siya na kahit ilang beses siyang tumulong, hindi siya nakakakuha ng pasasalamat. Lumalabas na ng paalis na si Yang Ho, nakita niya ang kasintahan ni Juyun na may kayakap na iba. Dahil hindi siya mapakali sa kalagayan ng kalusugan ni Juyun, sinundan niya ito. Na-depress si Juyun at gusto lang mapag-isa, ngunit nag-aalala si Yang Ho na baka hindi kayanin ng kanyang kalusugan, kaya buong kabaitan niyang pinayuhan si Juyun na sumakay sa kotse. Ihahatid niya ito ng kaunti. Nang makita niyang desidido si Juyun na huwag siyang pansinin, nagalit siya at pinaharurot ang sasakyan sa harap ni Juyun na naging sanhi upang mabasa ito ng tubig. Walang direksyong nagmaneho si Yang Ho sa kalsada. Malalim ang kanyang iniisip. Lumalabas na si Yang Ho ay nagmula sa isang marangal na pamilya, ngunit bilang nag-iisang tagapagmana, ipinadala siya ng kanyang lola sa Amerika upang mag-aral noong bata pa siya. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, plano ng kanyang lola na ipamana sa kanya ang negosyo ng pamilya, ngunit ayaw ni Yang Ho. Sa kabilang banda, si Juyun ay abala sa trabaho araw-araw. Ngayon ay kailangan niyang salubungin ang bago niyang amo. Sa sandaling makita niya ang kanyang amo, bumalik agad ang kanyang mga alaala sa maraming taon na ang nakakaraan. Noon, ang amo ni Juyun, si Oh Soo-jin, ay isang batang babae na tumitimbang ng mahigit 100 kilo. Madalas siyang pinag-uusapan sa likod. Madalas si Juyun ang tumutulong sa kanya, kaya naging matalik silang magkaibigan. Ngunit si Soo-jin ay matagal ang hindi na ang dating mahiyain. Mayroon siyang payat na katawan at maliwanag na mukha. Tiningnan siya ni Juyun at pagkatapos ay ang kanyang sarili. Ang malaking pagkakaiba ay nagparamdam kay Juyun na hindi niya alam kung saan magtatago. Lumapit si Soo-jin kay Juyun para kausapin siya, ngunit ang kanyang tono ay napakalamig. Nararamdaman ni Juyun ang kaunting pagkalugi habang kaharap ang dati niyang malapit na kaibigan. Nakita niyang nawawala ang kanyang telepono. Nang tawagan niya, nalaman niyang nasa kamay ito ni Yang Ho. Nagtakda sila ng lugar para magkita. Dali-daling tumakbo si Juyun sa tagpuan. Pagtingala niya, nakita niya si Bushik na may kadate at malapit na kay Soo-jin. Sa pagtingin sa perpektong pares sa harapan niya, nagulat si Juyun at gusto na lang lumubog sa lupa. Mabilis siyang umatras, ngunit paglingon niya ay tumama siya sa salamin. Ang malakas na pagbangga ay lumikha ng malakas na tunog. Sa ilalim ng kakaibang tingin ng lahat, nanatili si Juyun na nakahiga sa sahig. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Nahihiya rin si Bushik nang makita ang kanyang dating kasintahan na labis na napahiya. Si Juyun ay nanatiling nakahiga sa sahig, nakatakip ang mukha, ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip, nagmamakaawa na sana ay may dumating upang iligtas siya. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Yang Ho. Nakita siya ni Juyun na parang isang tangkay ng dayami na makakapagligtas sa kanya. Nagmakaawa siyang ilayo siya nito hanggang sa pinakamalayong lugar na maaari. Buong galang na tinulungan ni Yang Ho si Juyun na tumayo, sinadya niyang yakapin ito ng malapit. Magkasama silang dahan-dahang dumaan sa harap ng dating kasintahan ni Juyun. Nakatitig si Bushik sa kanilang likuran, umalis na may tingin na hindi makapaniwala. Pagkaalis sa paningin ng lahat, nakahinga ng maluwag si Juyun. Ang kanyang tensyon kanina ay nalunod na sa kalungkutan. Matapos kumalma, nagpasya si Juyun na bumaba upang linawin ang lahat kay Bushik. Si Bushik, mananatili pa rin niyang protektahan ang kanyang imahe bilang isang mabuting tao. Sinikap niyang ipaliwanag na ang kanilang paghihiwalay ay hindi dahil sa paghamak sa katawan ni Juyun. Sinabi niya na gusto niya si Soo-jin at walang kinalaman dito si Soo-jin. Pagkarinig ni Juyun, gusto lang niyang irapan ito. Ang walang hiyang paliwanag ni Bushik ay nagpagalit sa kanya. Sa pagtingin sa 3 uri ng inumin na inihanda ni Bushik upang payapain ang kanyang galit, naramdaman niya ang matinding paghamak. Winakasan ni Juyun ang 15 taong relasyon ng simple at pagkatapos ay umalis ng dahan-dahan.
Kinabukasan sa opisina, nakaupo si Joo-yoon sa kanyang opisina naghihintay kay Soo-jin na humingi ng tawad. Naghintay siya buong umaga, ngunit walang senyales mula kay Soo-jin. Tumakbo siya kay Soo-jin at kinwestiyon siya. Kalmado lang si Soo-jin at walang anumang senyales na gusto niyang aminin ang kasalanan. Sa halip, inanyayahan pa niya si Joo-yoon na kumain. Sa oras na iyon, kinutya niya ang malaking katawan ni Joo-yoon sa iba't ibang paraan. Sinabi ni Soo-jin na dapat siyang magising, matagal na siyang hindi ang perpektong kagandahan na minamahal ng lahat. Nagalit si Joo-yoon. Gusto niyang sugurin at pilasin ang bibig nito, ngunit sa huli ay nagpigil pa rin siya. Nalulumbay na umuwi si Joo-yoon para mag-ayos ng gamit. Sa proseso, hindi sinasadyang nakita niya ang isang calling card. Nakasulat dito ang pangalan ng Ifit King na si John Kim, na madalas lumabas sa Z. Nagliwanag ang kanyang mga mata at dali-dali siyang tumakbo upang hanapin ito. Ngunit nagkamali si Joo-yoon sa pag-aakalang si Kim Ji-ung iyon, ang taong laging nakakakita ng masamang bahagi niya. Binantaan niya si Ji-ung na tulungan siyang mabawi ang kanyang kumpiyansa, o ilalantad niya ang mga masasamang bagay ni John Kim. Nakaharap ni Yang Ho at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang kaaway dahil ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Nagtago sila at lihim na nag-usap. Habang naghihintay ng sagot mula kay John Kim, nagsimulang mag-ilusyon si Joo-yoon na siya ay muling sisibol, gagawing pagsisihan si Woo-shik at magagalit ang kanyang karibal. Lubos siyang desidido na magpapayat. Sa kabilang banda, matamis ang relasyon ni Woo-shik at Soo-jin, ngunit dahil sa kanyang dating malaking katawan, labis na lumalaban si Soo-jin sa pagkain. Nag-date silang dalawa para manood ng pelikula. Inabot niya ang kanyang kamay para kumuha ng isang dakot ng popcorn ng kusa, ngunit napilitan siyang ibaba ito. Napansin ni Woo-shik ang kakaiba kay Soo-jin. Pinakain niya ito gamit ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Woo-shik mula sa ina ni Joo-yoon. Lumalabas na sa loob ng maraming taon, itinuring pa rin ng ina ni Joo-yoon si Woo-shik na kanyang manugang. Hindi natiis ni Joo-yoon na sabihin ang totoo sa kanyang ina, natatakot na baka hindi niya ito kayanin. Kaya hindi pa rin niya sinabi ang totoo. Sa pagkakataong ito, dumating ang ina ni Joo-yoon, ngunit hindi niya ipinaalam sa kanyang anak na babae. Direktang pinuntahan niya si Woo-shik. Habang nag-ensayo si Joo-yoon, nalaman niyang nakipagkita ang kanyang ina kay Woo-shik, kaya dali-dali siyang pumunta. Nilinaw niya ang kanilang relasyon. Naging awkward ang atmosphere. Ang ina ni Joo-yoon ay patuloy na sinasabing manugang. Agad na pinigilan ni Joo-yoon ang kanyang ina, sinabing naghiwalay na sila. Hindi makapaniwala ang kanyang ina at nakatitig sa dalawang nakaupo sa tapat niya. Ilang sandali pa, bigla siyang humagulgol at humingi ng tawad kay Woo-shik. Umaasa na maaawa si Woo-shik kay Joo-yoon at pag-iisipan itong muli. Wala nang nagawa si Joo-yoon. Senyalis niya kay Woo-shik na umalis na ito. Sa puntong ito, malungkot na sinisi ng ina ni Joo-yoon ang kanyang anak na babae. Ang tanda mo na, ano ang gagawin mo sa hinaharap? Ang eksena rito ay aksidenteng nakita ni Yang Ho na nasa blind date sa lugar na iyon. Medyo nakaramdam siya ng pakikiramay sa kalagayan ni Joo-yoon. Matapos aliwin ang kanyang ina, kumalma rin si Joo-yoon. Mas lalong tumindi ang pagnanais niyang magpapayat. Bumalik siya sa gise, hanggang sa hindi na siya makatayo sa pagod. Nakita ni Yang Ho ang pagmamatigas ni Joon kaya medyo nag-alinlangan siya. Isang araw, sinabi ni Soo-jin kay Joon na sumali sa isang programa sa TSE. Hindi masaya si Joon, naramdaman niyang sinasamantala lang siya para maghiganti. Pero nagmamataas si Soo-jin at hindi pinayagang tumanggi si Joon. Nagalit si Joon pero hindi alam ang gagawin. Napapikit na lang siya ng live stream. Maganda ang pagganap ni Joon kaya tuwang-tuwa ang lahat. Pero pagkatapos ng programa, nawala ng malay si Joon at bumagsak sa sahig. Pinapanood din ni Yang Ho ang programa noon. Nakita niyang nawalan ng malay si Joon kaya dali-dali siyang tumakbo sa ospital. Lumabas na si Joon, hanggang sa nawalan siya ng malay muli dahil sa sobrang sikip na corset para maging mas payat sa TSE. Matapos siyang iligtas muli, nagising siya ng walang suot na pang-itaas at walang ibang tao sa tabi niya maliban kay Yang Ho. Nalulumbay na nakatingin si Joo-yoon sa bintana ng kotse. Galit siya sa kanyang kalagayan. Hindi natiis ni Yang Ho na makita si Joo-yoon na nagpapatuloy sa ganoon, kaya nagpasya siyang sabihin sa kanya na siya si John Kim. Tunay na, batay sa karanasan, itinuro ni Yang Ho na may sakit sa thyroid si Joo-yoon, kaya kahit gaano pa katindi ang pag-ehersisyo niya, mahihirapan siyang pumayat. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Joo-yoon si Yang Ho. Hindi niya maintindihan kung bakit alam na alam nito ang kanyang kondisyon sa kalusugan. Pero naglakas loob pa siyang pilitin akong mag-ehersisyo. Naalala niya ang dating niyang payat na katawan, at naisip niyang walang saysay ang lahat ng kanyang matinding pagsisikap. Nagalit si Joo-yoon. Ang pagkabigo mula sa panloloko ay nagpadama sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, habang walang malay si Joo-yoon, nagmamadali ring dumating si Woo-shik sa ospital para bisitahin siya, at nahuli pa siya ni Soo-jin. Kinabukasan, ang video ni Joo-yoon na nawalan ng malay sa programa ay kinukutya na ng buong kumpanya.
Ikinagalit ng management ng kumpanya ang masamang epekto ni Joo-yoon sa imahe ng kumpanya, kaya iniutos nila na magtrabaho siya sa bahay. Hindi na niya kailangang pumunta sa opisina pansamantala at susuriin nila ang sitwasyon kapag lumipas na ang kaguluhan. Pinuntahan din ng mga kaibigan ni Yang Ho si Joo-yoon para magpaumanhin. Lumabas si Yang Ho at sinabing siya ang bahala sa pagpapaganda kay Joo-yoon. Hindi ka panipaniwala ang hitsura ni Joo-yoon. Para masiguro ang kaligtasan, naghanda na siya ng kontrata. Ngunit hindi pinansin ni Yang Ho ang mga ito. Pinunit niya ang kontrata sa harap ni Joo-yoon at sabay na dominante niyang sinabi sa kanya na mula ngayon, ang katawan niya ay sa kanya at lahat ng bagay ay kailangang sumunod sa kanyang kaayusan. Nagtakda si Yang Ho ng komprehensibong mga ehersisyo para kay Joo-yoon na nagulat sa kanya. Maaga pa lang, malabo pa ang gising ni Joo-yoon. Pagkabukas niya ng pinto, nakita niya ang grupo ng 3 kapatid ni Yang Ho na naghihintay sa labas para makapasok. Nagulat si Joo-yoon. Hindi niya gustong makita ng iba ang kanyang magulo na anyo sa bahay, kaya matindi siyang pumigil. Ngunit lahat ay walang silbi. Ayaw na ayaw ni Joo na makita ang 3 lalaki na itinatapon sa basurahan ang lahat ng merienda at masarap na pagkain na matagal na niyang iniipon. Nalulumbay na umupo si Joo-yoon sa sahig at sumuko sa paglaban. Sa huli, upang mas madaling bantayan si Joo-yoon, dinala siya ni Yang Ho sa kanyang marangyang villa upang magbigay ng pribadong pagsasanay. May kumpiyansang sinabi ni Joo-yoon ang tungkol sa kanyang kabataan at ganda na minsan nang umakit sa libu-libong puso ng mga lalaki. Ngunit nagpakita si Yang Ho ng paghamak, nagduda na siya ay may delusyon. Hindi sumuko si Joo-yoon at sumagot, sinabihan siyang maghintay na lang at tingnan. Isang araw, inihatid ni Yang Ho si Joo-yoon pauwi pagkatapos ng pagsasanay, biglang may kumatok. Pabukas pa lang ng pinto, nakita na niya ang isang matandang manyakis na sumusunod. Takot na napaupo si Joo-yoon. Lumalapit ang matandang manyakis. Sa kritikal na sandali, dumating si Yang Ho sa tamang oras. Lumabas na matagal nang naghihintay ang malaswang iyon sa baba ng apartment ni Joo-yoon. Pauwi na sana si Yang Ho nang makita niya ang matandang manyakis na umaakyat sa itaas. Alam niyang nasa panganib si Joo-yoon, kaya bumalik siya para iligtas ito. Tinawag ni Joo-yoon ang pulis para hulihin ang manyakis, ngunit sinabi ng pulis na hindi maganda si Joo-yoon at walang dahilan ang matandang manyakis para sundan siya, kaya pinayuhan nila siyang umuwi. Galit na galit si Yang Ho at gusto niyang ipaghiganti si Joo-yoon, ngunit bilang isang abogado, pinakalma siya ni Joo-yoon at pinigilan. Dahil alam niyang sinamantala ng matandang manyakis ang butas sa batas, kahit na idemanda pa, maksimum na 24 oras lang siya makukulong, hindi na kailangan. Nag-aalala si Yang Ho na wala siyang mapuntahan. Napilitang tawagan ni Joo-yoon ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit magulo rin sa bahay ng kaibigan niya. Kailangan niya lang magpanggap na pupunta sa bahay ng kaibigan niya sa harap ni Yang Ho, ngunit pagtalikod niya, palihim siyang tumakbo sa bar. Pababayad pa lang sana siya ng palihim na lumitaw si Yang Ho sa likod niya. Wala siyang sinabi kundi hinila si Joo-yoon paalis. Naluha si Joo-yoon sa sobrang pagkaantig, ngunit dahil gabing-gabi na, hindi na maaaring gambalain ni Yang Ho ang dalawang kaibigan na magkasama. Maaga pa lang ay sumisigaw na si Joo-yoon sa kanyang kwarto dahil sa pulikat sa binti. Ang 3 magkakapatid na Yang Ho ay lumitaw na nakadamit ng maayos sa kanyang kwarto. Naghinala si Yang Ho na dahil sa nahihiya siyang lumabas ng bahay, kaya niya ginawa ang taktika na ito. Sobrang sakit ni Joo-yoon kaya hindi na niya kayang makipagtalo kay Yang Ho. Sinunod niya ang mungkahi ni Yang Ho na purihin siya bilang pinakagwapong tagapagsanay sa mundo para lang maayos ang awkward na sitwasyon. Habang nag-aalmusal, tiningnan ni Joo-yoon ang walang langis na almusal at hindi makakain. Kinuha niya ang kanyang lumang larawan kung saan maganda pa siya at ipinakita sa 3 lalaki. Naramdaman ni Yang Ho na pamilyar ang Joo-yoon sa larawan parang isang artista. Labis na ipinagmalaki ni Joo-yoon, ngunit nang ikumpara ni Yang Ho ang larawan sa taong nasa harap niya, sabay-sabay silang umiling dahil pakiramdam nila ay nagsisinungaling si Joo-yoon. Desperadong ipinaliwanag ni Joo-yoon na siya ang kagandahan sa larawan. Hindi pa rin naniniwala ang lahat. Galit na galit si Joo-yoon. Sa kabilang banda, hindi maayos ang relasyon ni Ushik at Sujin. Lumabas na palagi niyang sinusubaybayan ang bawat kilos ni Joo-yoon at madalas pa niyang ipagpaliban si Sujin dahil sa mga problema ni Joo-yoon. Dahil sa problema sa relasyon, napagbuntunan ni Sujin si Joo-yoon. Nagalit si Joo-yoon sa pagpapahirap sa kanya at sa idinagdag na pagpapayat, ang matinding pagnanais niyang kumain ng masarap na pagkain ay nagpapabaliw sa kanya. Nang makipagkita siya sa isang kliyente, ang unang usapan ay naging aktibidad ng pag-amoy at paghula ng pagkain. Nang malapit nang bumigay si Joo-yoon at gusto na niyang sumuko, bigla niyang naalala ang 3 magkakapatid na Yang Ho na nagtawanan at ninitingila siya. Agad siyang nagising at buong pusong nagpa siya na magpigil. Habang matinding nilalabanan ni Joo-yoon ang tukso ng pagkain, sa kabilang banda naman ay nag-aalala si Yang Ho para sa kaligtasan ni Joo-yoon, kaya nagpa siyang turuan siya ng judo. Para kung sakaling may makasalubong pa siyang malaswa, kaya niyang lumaban. Ganap na baguhan si Joo-yoon. Matapos lang ng ilang pagsubok kay Yang Ho, nakulong na siya nito sa kanyang mga bisig.
Ang ganitong kalapit na pakikipag-ugnayan ay nagpamula sa kanya at nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi pa nakakapag-react si Joo-yoon nang muling kumilos si Young-ho. Dahil sa hindi inaasahan, nahalikan niya si Young-ho sa labi. Malaking-malaki ang mata ni Joo-yoon sa gulat. Tumingin siya sa ibang direksyon at hindi alam ang gagawin. Sino ang mag-aakalang hindi nagpanik si Young-ho sa panganib? Binaliktad niya si Joo-yoon at dinaganan. Kalmado siyang nagsabi na masyadong malapit ang pisikal na pagkakadikit ni Joo-yoon, kailangan siyang bigyan ng babala. Natapos ang training at hindi makatulog ang dalawa pag-uwi. Kinabukasan, nahihiya si Joo-yoon kaya dahan-dahan siyang kumilos. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas paggising niya. Hindi maintindihan ni Ji-woong si Joo-yoon. Sinabi niya kay Joo-yoon na hindi na kailangang maging masyadong maingat. Maaga pa lang ay umalis na si Young-ho. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya mapigilan ang kanyang isip na magtaka, saan nga ba pumunta si Young-ho? Pagkatapos, hindi rin siya mapakali sa trabaho. Ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik-balik sa telepono. Nag-aalala siyang naghihintay ng tawag ni Young-ho. Sa wakas, naisip din siya ni Young-ho. Naiinis na tinanong ni Joo-yoon kung umuwi ba siya sa Amerika para makipagkita sa kanyang kasintahan. Pabirong inamin ni Young-ho ang hula ni Joo-yoon. Galit niyang binabaan ito ng telepono. Lumabas na pumunta pala si Young-ho para magpagamot ng kanyang binti. Natatakot siyang mag-alala si Joo-yoon kaya hindi niya sinabi ang totoo. Sa panahong ito, patuloy na tinuruan ni Young-ho si Joo-yoon online at pinilit siyang gumawa ng mga video ng kanyang ehersisyo. Ang mga video na ito ang pinagmumulan ng kaligayahan ni Young-ho araw-araw. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang linggo. Matapos ayusin ang kanyang estado at kalooban, bumalik si Young-ho sa bahay. Nakita niya na seryoso pa rin sa pag-ehersisyo si Joo-yoon, kaya nilapitan niya ito. Dahil sa pagkabigla, nawala ng balanse si Joo-yoon. Pareho silang bumagsak sa lupa. Nang makita ni Young-ho na pumayat na si Joo-yoon at may dimples na sa loob lang ng ilang araw na hindi nagkita, natulala siya. Inis na sinabi ni Joo-yoon na tiyak na masaya si Young-ho sa Amerika. Mukhang may iniisip si Young-ho. Labis siyang nasiyahan sa resulta ng pagsusuri na ito, kaya napangiti siya ng kalmado. Noong bata pa si Young-ho, na-diagnose siya na may bone cancer. Sinabi ng doktor na napakaliit ng sansa niyang mabuhay, ngunit nalampasan ni Young-ho ang sakit sa pamamagitan ng mahigpit na pagkontrol sa pagkain at patuloy na pagsasanay na higit sa kakayahan ng isang ordinaryong tao. Hindi alam ni Joo-yoon kaya inakala niyang masaya si Young-ho dahil kay Anna, kaya galit siyang umalis. Itinuro niya ang teddy bear sa malayo at sinigawan ito. Hinilapan niya ito at sinuntok para ilabas ang lahat ng kanyang pagkabigo. Natatawang tiningnan siya ni Young-ho. Kinaumagahan, nagtipon-tipon ang lahat sa kwarto ni Young-ho. Seryosong kinuha ni Joo-yoon ang timbangan. Maingat siyang umakyat. Ang kanyang timbang ay bumaba ng malaki na nagpasaya sa kanilang tatlo at niyakap ang isa't isa. Hindi maintindihan ni Young-ho kung bakit sila masaya. Ipinaliwanag ni Joo-yoon na pumayat siya ng 15 kilo, kaya cheat day nila ngayon at hindi na kailangang kumain ng healthy. Hindi rin nila kailangan mag-training. Hindi nasiyahan si Young-ho sa mungkahing ito. Ngunit nang makita ang naghihintay na mukha ni Joo-yoon, lumambot pa rin ang puso niya at pumayat. Sa kabilang banda, isang araw ay nakasalubong ni Sujin si Woo-shik sa parking lot. Tinawagan niya ito at tinanong kung nasaan ito. Nagkasinungaling si Woo-shik na nagtatrabaho siya. Nakita ni Sujin na sinundan si Woo-shik sa istasyon ng pulis. Lumabas na alam ni Woo-shik ang tungkol sa isang baliw na sumusunod kay Joo-yoon, kaya binugbog niya ito at binalaan na kung susundan pa rin niya si Joo-yoon, papatayin niya ito. Nirecord ng manyak ang mga sinabi ni Woo-shik at ginamit ito bilang pahayag para ireklamo siya. Pumunta si Woo-shik sa istasyon ng pulis para makipagtalo sa kanila. Sinundan siya ni Sojin doon, at nang marinig niya na ipinagtatanggol ng kanyang kasintahan ang kanyang dating kasintahan sa ganoong paraan, nakaramdam siya ng kawalang katarungan sa kanyang puso. Tahimik na pumasok si Oh Soo-jin at sinabing siya ang magiging defense lawyer para kay Woo-shik. Para patunayang inosente si Woo-shik, tinawag ni Soo-jin sina Jang Joon-sung at Kim Young-ho para magpatotoo. Sa huli, napawalang sala si Woo-shik. Nag-aalala niyang sinabi kay Joon-sung na subukang huwag magkaroon ng damdamin kay Young-ho dahil malakas ang kapit nito. Natatakot siyang masaktan si Joon-sung. Ngunit kalmado lang si Joon-sung at sinabihan siyang huwag pakialaman ang kanyang buhay na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Pagkatapos ng abalang maghapon, bumalik si Soo-jin sa bahay. Lubos siyang nalungkot dahil nagtagal pa rin ang relasyon ni Woo-shik at Joon-sung. Sa katunayan, mula pa noong umpisa ng maging magkarelasyon sina Woo-shik at Joon-sung, malalim na ang nararamdaman niya para kay Woo-shik sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay nagtagumpay si Oh Soo-jin sa pagpapapayat at nakuha ang pagmamahal ni Woo-shik. Ngunit nalaman niyang hinahanap-hanap pa rin ni Woo-shik si Kang Joo-yoon na nagparamdam kay Soo-jin ng kawalan ng pag-asa. Habang pauwi sina Kim Young-ho at Kang Joo-yoon, ginamit ni Kang Joo-yoon ang huli niyang pribilehiyo bilang paglaya para bilhan si Kim Young-ho ng matamis na kape. Umaasang makadaragdag ito ng kaunting tamis sa kanyang payak at walang lasa na buhay.
Tinitigan ni Kim Yang-ho ang mabait at malumanay na si Kang Joo-yoon sa kanyang harapan. Hindi niya napigilang halikan siya. Ang halik na ito ni Yang-ho ay nagpatuloy kay Kang Joo-yoon ng matagal. Nakatayo lang siya roon tulala. Pagkalipas ng mahabang panahon, nakapagsalita siya ng isang pangungusap. Joo-yoon, pakihubad mo ang iyong jacket para mahiram ko itong pantakip sa mukha. Umiti si Kim Yang-ho habang tinititigan ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Naramdaman niyang medyo kaibig-ibig ito. Nahihiya si Kang Joo-yoon na direktang tumingin kay Kim Yang-ho. Pagka-uwi, dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid, humiga sa kama at inalala ang halik nila ni Kim Yang-ho. Ang puso ni Kang Joo-yoon ay halos lumukso sa tuwa. Sa gabi, napanaginipan pa niyang hinahalikan niya si Yang-ho. Kinaumagahan, nang magising si Joo-yoon, nagsimula siyang magkaroon ng mga kagustuhan tungkol sa kanyang hitsura kapag siya ay umiibig. Naglagay siya ng kaunting make-up at kaunting pabango. Huminga ng malalim si Joo-yoon at pilit na lumabas ng mahinahon. Nakita niyang nakatayo si Yang-ho sa pinto, naghihintay sa kanya. Umiti siya at tinitigan si Joo-yoon, sinabing may regalo siya para rito. Nag-iisip pa si Joo-yoon kung ano ang regalong iyon. Kim Yang-ho, anong romantikong regalo ang ibibigay mo sa akin? Sumunod na segundo, kinuha ni Yang-ho ang isang timbangan at pinatimbang si Kang Joo-yoon. Gusto sanang umiwas ni Joo-yoon dahil masaya na siya buong araw, ngunit walang awang pinilit siya ni Yang-ho na tumayo sa timbangan. Nang makita ang resulta, agad nawala ang saya ni Joo-yoon. Tumaba siya ng 1.8 kilo. Ayaw harapin ang malupit na katotohanan, gusto na sanang humingi ng tawad ni Joo-yoon nang pilitin siya ni Yang-ho na tumakbo sa treadmill. Sa isip ni Joo-yoon, libo-libong alpaka ang tumakbo. Tiningnan niya ng galit ang demonyong trainer na ito na kahapon lang ay humalik sa kanya. Simula nang magkaroon sila ng matalik na pakikipag-ugnayan, walang ipinapakitang senyales si Yang-ho na gagawa siya ng susunod na hakbang. Sa tuwing nakikita sila, umaasa si Joo-yoon na gagawa siya ng kaunting kilos. Ang pagiging malambing ng magkasintahan, ngunit si Yang-ho ay tila walang pakialam. Hindi siya nagpatinag sa pagtutulak kay Joo-yoon na magbawas ng timbang. Habang lalong iniisip ni Joo-yoon, lalong siyang nagagalit. Lumabas siya para uminom ng tubig, at saktong nakasalubong niya si Yang-ho na kababalik lang kaya nagulat siya. Medyo nahihiya si Yang-ho at ibinigay kay Joo-yoon ang bag na bagong bili niya. Agad siyang nahiya at nawala ang lahat ng kanyang pagkadismaya. Gumanda ang pakiramdam niya. Hindi maganda ang kalusugan ng lola ni Yang-ho at umaasa siyang mabilis na mapamahalaan ni Yang-ho ang negosyo ng pamilya. May takot si Yang-ho sa ospital at tutol siya sa medical business ng pamilya. Ngunit nang makita niya ang kanyang lola na matanda na at hirap pa ring buhayin ang malaking pamilya, sumang-ayon siya sa kanya. Isang araw, tinawag si Joo-yoon ni Soo-jin para sa isang pulong. Inakala niya na ordinaryong pulong lang ito. Hindi niya akalain na nang magkita ang dalawa, nakita ni Joo-yoon si Yang-ho na nakasuot ng suit na may marangal na dating sa harapan niya. Nang mag-angat sila ng ulo, pareho silang natulala. Tumigil ang oras at lahat ng atensyon ay nasa kanilang dalawa. Naging mailap si Joo-yoon at gustong umalis. Nag-alala si Yang-ho na hindi matanggap agad ng kanyang kasintahan ang katotohanan kaya sinundan niya ito. Hindi agad matanggap ni Joo-yoon ang katotohanan na ang kanyang coach ay isang mapanakop na si. Agad na huminto ang kanyang isip. Ang pakiramdam na niloko at pinaglalaruan ay nagdulot sa kanya ng matinding galit. Ngunit sinabi ni Yang-ho na hindi pa siya nagbibigay sa kanya ng singsing at hindi pa siya nangangako sa kanya. Masyado raw siyang Nag-isip si Joo-yoon at naramdaman niyang may punto siya. Hindi siya ang mali at walang dahilan para tumakas. Pagkatapos niyang kalmahin ang kanyang damdamin, bumalik silang dalawa sa mesa ng negosasyon. Ngunit sa pulong, patuloy na nakatingin ang mga mata ni Yang-ho kay Joo-yoon. Sa wakas, natapos din ang pulong. Hindi na makapaghintay si Yang-ho na makipag-usap kay Joo-yoon, ngunit nagpakita siya ng pagtutol. Naiinis siyang tumakbo pabalik sa bahay ng kanyang ina upang tulungan itong mag-alaga ng tindahan. Kinagabihan, tiningnan ni Joo-yoon ang mga missed calls ni Yang-ho sa kanyang telepono. Hindi siya mapakali dahil hindi niya inamin ang kanyang pagkakamali. Nang malapit na siyang mabaliw sa kalmado ng kilos ni Yang-ho, biglang sunod-sunod na nagpadala ng mensahe si Yang-ho. Lumabas na, para lang mapatawad ng kanyang kasintahan, nagmaneho si Yang-ho ng diretsyo sa bahay ng ina ni Joo-yoon. Agad na nawala ang lahat ng inis ni Joo-yoon. Nagmamadali siyang lumabas na nakasuot ng jacket. Nang makita niya ang kanyang kasintahan na nakatayo sa tulay, hindi masabi ang kanyang saya. Tumakbo siya at niyakap si Yang-ho. Naglakad si Yang-ho at Joo-yoon sa kalsada sa gabi. Simpleng ipinakilala niya ang kanyang nakaraan. Tiningnan ni Joo-yoon si Yang-ho na nasa harap niya. Naawa siya sa sitwasyon niya. Mahinang hinatid ni Yang-ho si Joo-yoon pauwi at naghanda naman siyang bumalik sa Seoul sa gabing iyon. Nag-alala si Joo-yoon na baka mapagod si Yang-ho sa pagmamaneho kaya inanyayahan niya itong matulog sa bahay niya ng isang gabi. Si Joo-yoon ay kalmado, nakatulog siya agad pagkahiga niya. Ngunit si Yang-ho ay hindi makatulog dahil sa ganda ng babae sa kanyang tabi.
Habang ang dalawa ay naglalambingan, sa kabilang banda, nang malaman ni Sujin na si Juyun, kahit mataba, ay may hindi masabing relasyon kay Yang Ho na makapangyarihan at maimpluwensya, nakaramdam siya ng pagkadismaya. Akala niya, kapag pumayat na siya, makukuha niya ang lahat kay Juyun. Ngunit sa huli, natuklasan niya na hindi pala mahina si Juyun. Hindi siya masaya. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang siyasatin ang relasyon ni Juyun at Yang Ho, ngunit hindi siya pinagbigyan ni Juyun. Sa ilang salita lang, sinagot niya ito. Galit na galit si Sujin sa kanyang pagkatalo, ngunit ang tanging magagawa niya ay kumain ng tsokolate para pakalmahin ang kanyang galit. Isang araw, sinundo ng mga kaibigan ni Yang Ho si Juyun para sabay-sabay umuwi. Maganda ang pakiramdam ni Juyun, kaya sinabi niya sa dalawa na lilipat na siya sa susunod na linggo. Nakahanap na siya ng bagong bahay. Medyo nalungkot ang dalawa. Nagpasya ang tatlo na pasikreto nilang gagawin ang kanilang gusto nang walang kaalam-alam si Yang Ho. Pagdating niya sa bahay, hinanap ni Juyun si Yang Ho sa buong bahay. Inakala niyang wala si Yang Ho sa bahay, kaya naglakas loob siyang pumasok sa kwarto nito para maglibot. Di niya inakala na makikita niya itong nakaupo ng malungkot sa sikretong kwarto. Gusot-gusot ang damit at magulo ang hitsura. Nagulat si Juyun. Hindi niya pinansin ang pagpigil ni Yang Ho at tumakbo sa tabi nito. Gusto niyang gawin ang isang bagay para sa kanya, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Lumabas na, wala nang dapat ikabahala sa katawan ni Yang Ho, ngunit ang kanyang pag-iisip ay nasaktan at natrauma mula pa noong bata pa siya, na nagiging sanhi ng kanyang pakiramdam na hindi niya makayanan ang sakit ng kanyang binti. Labis na nalungkot si Juyun. Nangingilid ang luha sa kanyang mukha habang nagbabantay sa labas ng kwarto ni Yang Ho. Sa sandaling ito, lumabas si Yang Ho na tila bagong gising mula sa malubhang sakit. Nakita ni Juyun na nakaupo sa sahig ang paglabas niya, tumayo siya at niyakap ito, at napahagulgol. Pagkatapos niyang kumalma, medyo nahihiya si Yang Ho. Tiningnan niya ang nag-uusisang tingin ni Juyun. Automatiko niyang hinila ang kanyang pantalon para takpan ang peklat sa kanyang binti. Sinabi niya kay Juyun na noong bata pa siya, nagkaroon siya ng bone cancer. Dahil hindi ito kayang gamutin ng isang beses lang, kinailangan niyang sumailalim sa maraming operasyon na nag-iwan ng psychological trauma. Sinabi ng doktor na ang sakit na ito ay maaaring tumagal habang buhay. Naawa si Juyun kay Yang Ho. Tahimik lang niya itong niyakap habang natutulog. Kinabukasan, nakita niya si Juyun na puno ng enerhiya habang nag-ehersisyo kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngumiti si Yang Ho ng may galak. Muli siyang naging demonyong coach na nagdidisenyo ng mga ehersisyo na nakatuon sa tiyan ni Juyun na hindi pa rin bumababa. Kung saan maraming ehersisyo para sa magkasintahan, ginamit niya ang pagpapanggap na pagsasanay para mang-asar kay Juyun. Sa kabilang banda, dahil sa sobrang pagpapapayat, nagkaroon ng problema sa kalusugan si Sujin. Ang bulimia nervosa ay labis na nakakaabala sa kanya. Biglang tumunog ang telepono ni Sujin, isang mensahe mula kay Wushik na nagtatanong kung nasaan siya. Hindi pa siya nakakaisip kung paano sasagutin nang makita niya si Wushik na nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Nang sumakay siya sa kotse, binigyan siya ni Wushik ng isang kahon ng tsokolate upang suyuin siya. Humingi siya ng paumanhin at inamin na medyo labis ang kanyang pagmamalasakit sa bagay ni Juyun. Sa labas, sinabi ni Sujin na naiintindihan at pinatawad niya ito, ngunit sa loob ay hindi siya masaya. Sinabi niya kay Wushik na ang una niyang pag-ibig ay may bago na. Pagkatapos niyang makita si Sujin na umalis, inilabas ni Wushik ang kurbata na dating ibinigay ni Juyun sa kanya. Naalala niya na sinabi ng kanyang dating kasintahan na kapag nag-propose siya sa kanya, bibigyan niya ito ng kurbata. Biglang nakaramdam si Wushik ng pagkalungkot na iwan si Juyun. Gusto niyang yayain si Juyun sa isang cave. Sa sandaling ito, kasama niya si Yang Ho. Biglang pumasok si Wushik. Nagharap ang dalawang lalaki at bumalot ang tensyon sa ere. Lihim na tinanong ni Yang Ho kung ipagtatanggol ba siya ni Juyun kung sakaling saktan niya si Wushik. Sinamaan ni Juyun ng tingin si Yang Ho na nagbibiro. Sinabi niya sa kanya na mauna muna. Medyo nag-alala si Yang Ho, kaya lihim siyang nagtago sa labas ng pinto at pinagmamasdan ang dalawa. Lumabas na gustong magpaalam ng porma ni Wushik kay Juyun. Wala pa siyang kahihiyan na sabihin na nang malaman niyang may bago ng kasintahan si Juyun, medyo hindi siya komportable. Nagkataon na narinig ni Sujin ang mga salitang ito ni Wushik nang pumunta siya sa cave na ito kasama ang kanyang kaibigan. Medyo natulala siya, ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang damdamin at umalis. Pagbalik niya sa kumpanya, ang isip ni Juyun ay abala sa iniisip kay Yang Ho. Napakaganda ng kanyang kalooban. Sa sandaling ito, pumasok si Sujin. Sunod-sunod siyang namuna at pinilit pa si Juyun na tapusin ang trabaho na lampas sa kwota. Ang magandang kalooban ni Juyun ay sinira lahat ni Sujin. Sinikap niyang mag-type hanggang hating gabi, at sa wakas ay nagkaroon ng oras para mag-camping sa labas kasama sina Yang Ho at mga kaibigan. Alam ni Yang Ho na gumagawa si Juyun ng matatamis na alaala kasama siya, kaya aktibo siyang nakipagtulungan. Ang isang grupo ng matatanda ay masayang naglaro na parang mga bata.
Pagdating sa bahagi ng pagpapalitan ng damdamin, buong pagmamahal na tiningnan ni Yang Ho si Ju-yun sa tabi niya at pagkatapos ay malakas na sinabi na sila ay nagde-date. Nagulat ang lahat at tiningnan silang dalawa. Pagka-uwi, mabilis na tumakbo si Ji-uong upang sabihin kay Yang Ho na tila may ebidensya ang tiyuhin niya na siya si John Kim. Ito ay magbabanta sa kanyang pagkuha sa posisyon ng chairman, ngunit wala si Yang Ho sa mood para bigyang pansin ito. Pumunta siya kay Ju-yun na akmang aalis na, para formal na ipakilala kay Ji-uong na siya ang kanyang kasintahan. Sumakit ang ulo ni Ji-uong at nakipag-usap kay Yang Ho kung pwede ba siyang magkunwari na walang alam, ngunit walang kahihiyang sinabi ni Yang Ho na masyadong nagniningning ang kanyang kasintahan para baliwalain. Alam niya sa kanyang puso na kapag si Ju-yun ang kanyang kasintahan, tiyak na pahihirapan siya ng kanyang lola at ama. Hindi ito magiging madali para sa kanya, ngunit determinado siya. Gaano man karaming paghihirap ang harapin nilang dalawa, kailangan nilang magpatuloy. Pagdating niya sa bahay, mabilis na nag-impact si Ju-yun ng kanyang bagahe. Gusto niyang tumakas sa gabi. Ayaw siyang paalisin ni Yang Ho. Sa huling gabi na magkasama sila sa isang bahay, nagpa siya si Ju-yun na humiga sa kama at magkwentuhan buong gabi kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit hindi nagtagal ay nakatulog si Ju-yun. Matagal na tiningnan ni Yang Ho ang mukha ng kanyang kasintahan habang natutulog bago siya nakatulog. Kinabukasan, paggising niya, umalis na si Ju-yun. Sa kabilang banda, nilapitan ni Woo-shik si Soo-jin, gustong ayusin ang kanilang relasyon, ngunit nagpakita siya ng malamig at malayong ugali. Naghahanda naman si Yang Ho na pamahalaan ang kumpanya. Pumunta siya sa law office ni Ju-yun para ayusin ang mga detalye. Sinadyang hindi isinama ni Soo-jin si Ju-yun sa pulong para pigilan silang magkita ni Yang Ho. Samantala, naghahanap siya ng pagkakataon na makalapit kay Yang Ho. Magaling na pinaalis ni Yang Ho si Soo-jin. Gusto pa sana niyang ipaliwanag na ang relasyon nila ni Woo-shik ay hindi gaya ng inakala niya, ngunit nawalan na ng pasensya si Yang Ho. Sinabi niyang naikwento na sa kanya ng kasintahan niya ang lahat. Nahihiyang umalis si Soo-jin nang hilahin siya ni Woo-shik palabas. Lumabas na si Woo-shik pala ang direktor ng isang departamento sa kumpanya ni Yang Ho. Inakala niya na dahil sa relasyon nila ni Soo-jin, kung may anumang mangyari, si Soo-jin ang unang magsasabi sa kanya. Ngunit sinadya ni Soo-jin na tanggalin ang anumang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Anya, naghawakan lang sila ng kamay at naghalikan ng ilang beses. Inakala ni Woo-shik na galit pa rin sa kanya si Soo-jin. Taliwas dito, ayaw na siyang pansinin ni Soo-jin. Tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa paglalakad. Maraming kailangang gawin si Yang Ho dahil malapit na niyang pamahalaan ang kumpanya ng kanilang pamilya. Sobra siyang abala kaya wala siyang oras na bisitahin ang bagong bahay ni Ju-yun. Nagdiwang ng masaya ang mga kaibigan ni Yang Ho at Ju-yun, ngunit may kulang pa rin sa kasiyahan. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Akala ni Ju-yun ay dumating ang kanyang kasintahan, kaya tuwang-tuwa siyang lumabas. Ngunit delivery man lang pala. Naiinis siyang bumalik sa loob, ngunit muling tumunog ang doorbell. Nang marinig niyang si Yang Ho ang nasa labas na nagpakilala bilang kanyang kasintahan, tuwang-tuwa si Ju-yun na lumabas, ngunit napansin niyang ayaw pumasok ni Yang Ho. Dahil hinihintay pa siya ng kanyang subordinate sa ibaba, nasabi lang niya sa sarili at sa kanya na hindi lang ngayon ang oras. Nakita ni Yang Ho ang pilit na pagiging kalmado ng kanyang kasintahan, at medyo hindi niya matiis. Ginampanan niya ang papel ng isang coach para biruin siya, at pinaalalahanan siyang huwag kalimutan ang 3 set ng push-ups bago matulog. Tumango si Ju-yun at pagkatapos ay inihatid siya. Kinabukasan, binuksan ang kumperensya para sa pagkuha ni Yang Ho sa posisyon ng chairman ng kumpanya. Seryosong-seryoso ang lahat. Nagulantang ang lola ni Yang Ho nang dumating siya sa kumperensya, ngunit sumakit ang kanyang ulo nang makita ang kalahati ng upuan ng board of directors na bakante. Nakita ng ama ni Yang Ho ang awkward na sitwasyon, kaya iminungkahi niya sa kanyang lola na mag-meeting sila kinabukasan. Umiti si Uncle Yang Ho nang may pagmamalaki, masaya sa kanyang maruming plano. Nang gabing iyon, habang nagtutupi ng damit si Ju-yun, naghihintay siya ng tawag mula kay Yang Ho. Bigla, nakita niya ang isang slim fit na damit na dating kanya. Naisipan niyang subukan ito, at hindi niya inakala na aksidente niyang matutuklasan na ang kanyang katawan ay bumalik na sa dating payat na anyo. Sobra-sobrang tuwa si Ju-yun, ngunit hindi nagtagal ay tinawagan siya ng kanyang matalik na kaibigan at tinanong kung si Yang Ho ba si John Kim. Nagbago ang ekspresyon ni Ju-yun. Tiningnan niya sa internet at doon niya nalaman na kumalat na ang balita tungkol kay Yang Ho online. Sunod-sunod na tinawagan ni Ju-yun si Yang Ho, ngunit naka-off ang telepono niya. Nagmamadali siyang kinuha ang kanyang jacket at lumabas. Ngunit pagkaangat niya ng ulo, nakita niya si Yang Ho na nakasuot ng pangkaraniwang damit, nakatayo sa harap ng kanyang bahay na tila isang batang nagkamali at hindi alam kung saan pupunta. Mas mabilis kumalat ang balita tungkol kay Yang Ho kaysa sa inaasahan, at sa tulong pa ng kanyang tiyuhin at ni Woo-shik, biglang napalibutan si Yang Ho ng mga reporter at hindi niya alam kung saan magtatago. Ang matinding psychological pressure ay nagdulot ng paglala ng phantom pain ni Yang Ho. Namutla ang kanyang mukha.
Alam ni Jo-yun ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang kasintahan, ngunit wala siyang magawa. Nagtago na lang siya sa banyo at umiyak. Maagang pagkagising ni Yang-ho, nawala ang sakit niya at mukhang bumuti ang kanyang kalagayan. Upang matulungan siyang maibsan ang stress, tinawag ni Jo-yun ang kanyang mga kaibigan. Hinila niya ang 3 lalaki para mag-ehersisyo sa paraan ng matatanda, pag-akyat sa bundok, paghampas ng puno gamit ang kamay. Masayang-masaya si Jo-yun sa pag-ehersisyo, ngunit si Yang-ho ay nagpakita ng pagdududa sa buhay. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginawang mali ng mga puno para kailanganin ng mga taong ito na mamatay sa paghampas dito. Ipinaliwanag ni Jo-yun ang mga kalokohan, sinasabi na ang paggawa nito ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at pinuna pa niya ang 3 lalaki dahil sa hindi paggawa nito, kaya sila napakapayat. Gusto nang umurong ni Yang-ho nang makita niya silang mag-ehersisyo ng ganoon. Ngunit hinila siya ni Jo-yun at hindi binitawan. Napatawa siya sa pag-aliw ni Jo-yun at nawala ang dating kalungkutan. Natapos ang morning exercise at inihatid ni Yang-ho si Jo-yun sa trabaho. Sinabi niya sa kasintahan na huwag mag-alala, kahit iwanan siya ng lahat, kayang-kaya siyang buhayin ng kanyang kasintahan. Masayang hinalikan ni Yang-ho ang pisngi ng kanyang kasintahan at masayang umalis. Si Yang-ho na masayang-masaya kanina lang ay nakita agad si Woo-shik paglingon niya at agad dumilim ang kanyang mukha. Sinubukan ni Yang-ho na umuwi para makita ang kanyang lola at tatay. Mahigpit siyang pinagsabihan ng kanyang tatay na manatili lang sa bahay at huwag lumabas, para walang kapalpakan para maibigay niya sa iyo ang kumpanya. Narinig ng stepmother sa labas ng pinto ang pag-uusap ng mag-ama. Pagkatapos ng kanilang tensyonadong usapan, umuwi si Yang-ho sa bahay ni Jo-yun at nagkataong nakasalubong ang kanyang matalik na kaibigan. Pumunta si Jo-yun para maghanap ng mag-aalaga sa bata para sa kanya. Hindi nag-atubili ang kanyang matalik na kaibigan at iniwan ang bata kay Yang-ho. Nagpakita ng kawalan ng pag-asa si Yang-ho. Nang bumalik si Jo-yun sa bahay, nakita niya ang matanda at bata na mahimbing na natutulog sa sopa. Mukha siyang napakasaya. Pagkatapos ihatid ang anak ng kanyang matalik na kaibigan, nagkaroon sila ng pribadong espasyo sa bahay. Sinabi ni Jo-yun na siya ay napakakonserbatibo. Sinabi niya kay Yang-ho na huwag mangarap ng anumang mainit na gabi. Tinatawanan ni Yang-ho ang seryosong mukha ni Jo-yun. Habang natutulog siya, palihim siyang nag-online para suriin ang balita tungkol sa kanya. Pagkatapos ay tinawagan niya si Woo-shik, sinabing gusto niyang burahin ang lahat ng chismis. Nag-aalala si Jo-yun tungkol sa kalagayan ni Yang-ho nang tumakbo si Soo-jin sa harap niya at sinabi sa kanya na si Woo-shik ang nagbunyag ng kwento ni John Kim sa mga reporter. Nagulat si Jo-yun nang marinig ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Woo-shik. Pag-uwi niya, gusto niyang tanungin si Yang-ho tungkol sa sitwasyon, ngunit paglingon niya, nakita niya si Yang-ho na nakasuot ng bathrobe at ang kanyang perpektong katawan ay nakikita at hindi nakikita. Nagulat siya at hindi naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata, bumululong lamang. Niloko ni Yang-ho ang kanyang kasintahan. Nilabag mo ba ang limitasyon? Sinubukan ni Jo-yun na kumalma. Sa sandaling ito, nautal siyang nagsalita, sinabing dahil masyadong mainit ang heater kaya siya nahilo. Nagpakita si Yang-ho ng pag-unawa. Nakita ni Jo-yun ang kanyang kasintahan na nakaupo sa kama, at sa isang sandali ay hindi niya napigilan ang sarili, kaya dumapa siya. Nang akmang lilipat sila ay kumatok na si Woo-shik sa pinto. Kinailangan nilang mag-adjust ng kanilang saloobin at huminga ng malalim. Sinisi ni Jo-yun si Woo-shik sa pagkasira ng kanyang mood. Bulong niya na hindi sila tugma. Ngunit hinalikan siya ni Yang-ho sa noo bilang pag-aliw. Inisip niya na mahaba pa ang mga araw at hindi kailangan magmadali. Sa puntong ito, mabilis na dumating ang ika-negatibo 61 anibersaryo ng kumpanya. Mahalagang tauhan si Yang-ho kaya kailangan siyang dumalo. Ngunit nang dumating na ang lahat, hindi pa rin makontak si Yang-ho. Labis ding nababahala si Jo-yun, kaya nag-aalala siyang hinanap siya. Sa wakas, natagpuan niya siya sa isang liblib na sulok. Dahil sa matinding pressure, inatake muli si Yang-ho. Masakit na sinabi ni Jo-yun sa kanya na gusto niyang maniwala siya sa kanyang sarili, na hindi pa niya narating ang kanyang limitasyon. Tiningnan ni Yang-ho ang matatag na tingin ni Jo-yun at nagpasya siyang subukan ang lahat. Si Yang-ho, na sinusuportahan ng lahat, ay lumitaw sa harap ng lahat ng kalahok at matagumpay na naging presidente ng kumpanya. Masayang-masaya si Jo-yun na sinundan ang kanyang kasintahan habang umaalis siya. Nang matapos ang pulong, nakasapatos siya ng mataas na takong kaya umupo siya sa hagdan para magpahinga, sinubukan niyang masahiin ang kanyang pagod na mga paa. Sa sandaling ito, isang pares na makintab na sapatos na balat ang lumitaw sa harapan niya. Si Yang-ho pala. Dahil nag-aalala si Yang-ho para kay Jo-yun, palihim siyang bumalik. Sinabi niya sa kanya na napakaganda niya ngayon at pagkatapos ay masahiin ang kanyang masasakit na paa. Nang makita niya ang kanyang kasintahan na nag-aalala sa kanya ng ganoon, masaya at matamis si Jo-yun. Hindi nagtagal, sinimulan ni Yang-ho ang pagkuha ng mga gawain ng kumpanya. Mayroong isang grupo ng mga problema na kailangan niyang lutasin, at bukod pa rito, ang kanyang tiyuhin ay hindi mapakali na nagdulot kay Yang-ho ng matinding sakit ng ulo.
Mabait na pinaalalahanan ni Woo-shik si Yang Ho na tila alam na ng kanyang lola ang tungkol kay Joo-yun. Ngunit ayaw na ayaw niya dahil pakiramdam niya dapat ay maghanap si Yang Ho ng taong makakatulong sa kanyang karera. Malinaw na walang background at malakas na kakayahan si Joo-yun. Bago pa man masuri ni Yang Ho ang problema tungkol sa kanyang lola at kay Joo-yun, dumating na ang tiyuhin kasama ang mga miyembro ng board para magpulong. Sa kabilang banda, tahimik na nanananghalian si Joo-yun. Inilagay niya ang kanyang nasaktang paa sa mesa at seryosong sumagot sa mensahe ni Yang Ho na nag-aalala. Niligaw niya ito na seryoso siyang nagtatrabaho. Bigla niyang napansin na nakatayo si Yang Ho sa harap ng opisina. Nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang paa at binunyag ng kanyang kasintahan sa harap mismo niya. Napahiya si Joo-yun at hindi niya alam ang gagawin. Ngunit buong tapang na inalalayan ni Yang Ho ang kanyang nasaktang paa habang naglalakad sila sa loob ng law office. Lahat ng tao ay tumingin sa kanila ng may paghanga. Ngunit ang inaasahang matamis na date ay hindi nangyari. Ipinilit lang ni Yang Ho na magpa-check up siya. Gustong suntukin ni Joo-yun si Yang Ho sa galit, ngunit nagpakita siya ng kalmado na parang hindi natatakot. Pagkatapos ng buong hapon ng paghihirap, inakala ni Joo-yun na tapos na ang lahat. Hindi niya akalain na ipipilit pa rin ni Yang Ho na samahan siya sa isang blood test. Matinding tumanggi si Joo-yun. Nagawa lang ni Yang Ho na suyuin siya sa matatamis na salita. Hindi makatingin ng diretso ang nurse sa dalawang taong naglalambingan sa harap niya. Sa isang iglap, Pasko na. Inimbitahan ni Ji-uong ang lahat sa bahay para mag-party. Masayang-masaya ang lahat, ngunit sa kabilang banda, nakatanggap ng balita ang madrasta ni Yang Ho na uminom ng gamot ang kanyang anak para tapusin ang buhay nito at isinugod sa ospital. Kahit na malungkot si Yang Ho, almado pa rin niyang hinarap ang problema. Tinanong ng tiyuhin ang kanyang bayaw, ngunit hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya. Naramdaman niya ang sakit para sa kanyang pamangkin, iniisip na ang lahat ng nangyari ay dahil sa pagkakaroon ni Yang Ho. Kaya, nagalit siya. Nang malaman ni Woo-shik ang balita, agad siyang tumawag kay Yang Ho. Naalala ni Yang Ho na ibinigay niya lang ang kanyang kotse kay Joo-sung para hiramin upang bisitahin ang kanyang ina at pakiramdam niya may masamang nangyayari. Nagmamadali siyang humabol, tinawagan niya si Joo-sung ng sunod-sunod, ngunit hindi sumasagot si Joo-sung. Sa oras na ito, nakita ng tiyuhin ang bakas ng sasakyan ni Yang Ho. Nagmamadali siyang sumugod. Sa ilalim ng matinding sitwasyon, tinapakan ni Yang Ho ang gas at binangga ang sasakyan ng tiyuhin, at ang kanyang sasakyan ay bumaliktad din dahil sa sobrang lakas ng banggaan. Lumalabas na, ang tiyuhin ay laging nalulungkot para sa kanyang kapatid na babae dahil sa pagpapakasal kay Yang Ho, sa palagay niya ang kanyang kapatid na babae ay isang kasangkapan lamang. Kung hindi pinakasalan ni Yang Ho ang kanyang kapatid na babae, maaari sana niyang nakuha ang kalahati ng ari-arian. Ngunit pinili ni Yang Ho na pakasalan ang kanyang kapatid na babae at pagkatapos ay iniwan ang lahat ng ari-arian kay Yang Ho. Alam ng madrasta na nasasaktan ang kanyang kapatid na lalaki para sa kanya, ngunit ang kanyang pag-iisip ay napakasimple. Makasandal lang sa isang lalaki at may ina na susuporta sa kanya, ang mabuhay ng masaya at masarap ang pinakamalaking hangarin niya. Naalala niya ang kanyang anak na nakaratay sa kama ng ospital at umiyak ng walang boses. Nang makita niyang lumalayo ang kanyang kapatid, naramdaman niyang may gagawin itong masama, kaya dali-dali siyang sumakay ng kotse para habulin siya. Kaya nagkaroon ng eksena kung saan sina Yang Ho, ang madrasta, at ang tiyuhin ay nagmamaneho ng mabilis sa kalsada. Dalawang sasakyan ang sabay na bumangga sa sasakyan ng tiyuhin, na nagdulot ng sunod-sunod na pagbangga, na ikinasugat din ng malubha ng madrasta. Sina Yang Ho at ang madrasta ay isinugod sa emergency room, hindi pa alam kung buhay sila o patay. Ang tatay ni Yang Ho, tinatawagan niya si Joo-sung ng sunod-sunod, ngunit hindi sumasagot si Joo-sung. Sa oras na ito, nakita ng tiyuhin ang bakas ng sasakyan ni Yang Ho. Nagmamadali siyang sumugod. Sa ilalim ng matinding sitwasyon, tinapakan ni Yang Ho ang gas at binangga ang sasakyan ng tiyuhin, at ang kanyang sasakyan ay bumaliktad din dahil sa sobrang lakas ng banggaan. Lumalabas na, ang tiyuhin ay laging nalulungkot para sa kanyang kapatid na babae dahil sa pagpapakasal kay Yang Ho, sa palagay niya ang kanyang kapatid na babae ay isang kasangkapan lamang. Kung hindi pinakasalan ni Yang Ho ang kanyang kapatid na babae, maaari sana niyang nakuha ang kalahati ng ari-arian. Ngunit pinili ni Yang Ho na pakasalan ang kanyang kapatid na babae, at pagkatapos ay iniwan ang lahat ng ari-arian kay Yang Ho. Alam ng madrasta na nasasaktan ang kanyang kapatid na lalaki para sa kanya, ngunit ang kanyang pag-iisip ay napakasimple, kaya hindi mapakali ang kanyang kalooban. Nang makabalik siya sa opisina, narinig niya ang balita na nag-absent si Sujin. Nag-aalala si Joo-yun kung anong nangyari sa kanya, kaya dali-dali siyang pumunta para tingnan. Nakatayo siya sa labas at tumawag ng matagal, ngunit walang reaksyon si Sujin. Mabilis na nag-isip si Joo-yun, batay sa kanyang maraming taon ng pagkakakilala kay Sujin, nabuksan niya ang passcode ng bahay nito. Nagmamadali si Joo-yun na tumakbo sa silid tulugan at nakita si Sujin na mahina na nakahiga sa kama. Mabilis siyang lumapit at sinubukang gisingin si Sujin. Inakala pa niya na nawalan na ito ng malay. Nagising si Sujin sa pagyugyog. Hindi siya masaya na tumingin sa kanyang dating matalik na kaibigan at pinaalis siya.
Ngunit lumambot ang puso ni Juyun. Nagdala siya ng gamot at pinaalalahanan siya na huwag uminom ng alak habang umiinom ng gamot. Alalahanin mong palitan ang password ng pinto ng bahay. Ang pinakamahalaga ay agad kang humingi ng paumanhin sa kanya. Buong pagmamalaki ni Sujin na sinabi na hindi niya inagaw si Wushik, kaya wala siyang dahilan para humingi ng paumanhin. Ngunit hindi ito ang ikinagalit ni Juyun. Lumabas na simula nang pumasa si Sujin sa advanced training course para sa mga abogado sa Amerika, pinutol niya ang komunikasyon kay Juyun. Kahit na tumawag o nagpadala ng email si Juyun, walang tugon. Nang makita ni Sujin na nababaliw si Juyun, hindi rin siya nakapagpigil at direktang sinabi ang lahat ng sama ng loob niya. Nag-away ang dalawa, ngunit nalutas naman ang lahat ng dating hindi pagkakaunawaan. Tungkol kay Wushik, prangka na sinabi ni Sujin na hindi niya ito nilandi. Mas nakakita ng kalinawan si Juyun. Sa palagay niya, hindi madaling magpadala si Wushik. Kung nakasama niya si Sujin, tiyak na gusto niya ito. Dahil kay Wushik, naalaala ni Juyun ang kanyang kasintahan na hindi niya alam kung nasaan. Malungkot siyang humiga sa kama at umiyak. Hindi makontak ni Juyun si Yang Ho at kahit ang dalawa niyang kaibigan ay hindi rin sumasagot ng tawag. Wala siyang magawa kundi pumunta sa bahay nila sa hating gabi. Naguluhan si Ji-woong nang makita siya. Ano man ang tanungin niya sa dalawa, hindi sila sumasagot. Nahulaan ni Juyun na may nangyari kay Yang Ho. Direkta niyang sinabi na kahit baliktarin pa niya ang lahat ng ospital, hahanapin niya si Yang Ho. Nakita ni na Ji-woong at Chonsong na unti-unting nanghina si Juyun. Nagpasya na lamang silang sabihin kay Juyun ang tungkol sa aksidente ni Yang Ho. Tumakbo si Juyun sa ospital, kung saan nakita niya si Wushik na may kasamang grupo ng mga bodyguard na nakabantay sa labas ng kwarto ni Yang Ho. Nagmakaawa si Juyun na papasukin siya para bisitahin si Yang Ho, kahit saglit lang, basta makita niyang ligtas ito. Ngunit ayaw ni Yang Ho na makita ng kanyang kasintahan ang kanyang pinagdadaanan. Natatakot siyang malungkot ito, kaya tumanggi siyang makipagkita. Nakatayo si Juyun sa labas ng pinto, umiiyak ng tahimik. Sinabi niya kay Yang Ho na huwag sumuko at hihintayin niya ito anuman ang mangyari. Naantig ang lahat sa pagmamahal ni Juyun. Naunawaan niya ang desisyon ni Yang Ho kaya tahimik siyang umalis sa ospital. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Dahil sa sadyang pananakit, voluntaryong umatras ang tiyuhin sa kumpanya. Bagamat aktibong pinigilan ng madrasta ang mga pangyayari, sa huli ay hindi siya mapatawad ng lola, kaya pinutol nito ang lahat ng koneksyon. Mukhang bumalik na sa dati ang lahat, tanging si Juyun lamang ang araw-araw na nabubuhay sa ilusyon. Paminsan-minsan ay nakikita niya si Yang Ho na nakapaligid sa kanya at tahimik siyang nasasaktan. Isang araw, naglalakad si Juyun sa pangunahing kalsada, tulala na nakatingin sa malayo tulad ng dati. Bigla niyang nakita ang gwapong mukha ni Yang Ho na naghihintay sa kanya, ngunit hindi siya nagulat. Hindi ito ang unang araw na nagkaroon siya ng ganoong panaginip. Ngunit nang susubukan na niyang lampasan ang ilusyon, nalaman niyang naitulak siya pabalik. Dahan-dahang itinaas ni Juyun ang kanyang ulo nang may di kapani-paniwalang tingin, nakatingin sa taong pinakamimiti niya araw at gabi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Lumalabas na sa panahong ito, halos ipinahayag ng mga doktor kay Yang Ho na hindi na siya makakalakad muli. Ngunit dahil kay Juyun, nagpasya siyang maging matatag. Lumipad si Yang Ho pabalik sa Amerika para sa physical therapy. Araw-araw ay patuloy siyang tumatayo at nabubuwal. Ang simpleng pagtayo ng diretsyo ay naging napakahirap na ngayon para kay Yang Ho. Ang sakit sa kanyang katawan ay hindi maihahambing sa pagdurusa ng pag-iisip sa kanyang kasintahan sa kanyang libreng oras. Hinawakan ni Yang Ho ang kanyang telepono. Nagdadalawang isip si Yang Ho na basahin ang daan-daang mensahe na ipinadala ni Juyun dahil natatakot siyang baka hindi niya mapigilang balikan ito. Sa huli, hindi siya binigo ng Diyos. Matapos dumaan sa maraming paghihirap, nakabalik din si Yang Ho. Ang unang bagay na ginawa ni Yang Ho pagbalik niya sa Korea ay buksan ang matagal nang naipong mensahe ng kanyang kasintahan. Nasiyahan siyang panoorin ang mga positibong video ng kanyang pag-ehersisyo. Matapos ayusin ang sarili, humarap siya kay Juyun na ubod ng gwapo. Hindi makapaniwala si Juyun sa kanyang nakita at agad niyang pinisil si Yang Ho. Matapos kumpirmahing maayos na talaga siya, emosyonal niyang niyakap ito. Ipinulupot ni Yang Ho ang scarf sa kanya. Ang scarf na ito ay tinahi niya ng paulit-ulit habang iniisip si Juyun, ngunit ang mga mata ni Juyun ay hindi kailanman lumayo sa kanyang mukha. Nagmamadaling bumalik si Juyun sa kanyang opisina, dala ang mga gawain na kailangan niyang tapusin, at pagkatapos ay hinila niya ito pauwi sa kanyang bahay. Si Yang Ho ay parang isang manika, inilagay ni Juyun sa harap ng kanyang upuan habang siya ay nagsusulat ng kanyang thesis, upang paminsan-minsan ay tignan niya si Yang Ho. Sa pakiramdam ni Yang Ho ay matutunan na siya sa titig nito, kaya pinilit niya itong bilisan ang pagsusulat upang magkayakapan na sila. Sa pagtingin kay Yang Ho, biglang napaluha si Juyun. Ang pananabik at pag-aalala na naipon sa kanyang puso ay biglang sumabog. Masakit sa damdamin si Yang Ho na niyakap siya at mahinahong inalo. Pasko na naman! Nagtipon ang lahat sa karaniwang lugar, kasama ang karaniwang mga kaibigan.
Ang masayang kapaligiran ay nagbigay ng ginhawa kay Yang Ho. Pagkaalis ng lahat, nagkasama na sa pagtulog si Yang Ho at Chu Yun. Magkayakap silang nagkatinginan na parang gusto nilang bumawi sa panahong hindi sila nagkita. Seryosong inisip ni Yang Ho na ang gabing iyon ay magiging isang magiliw na gabi. Kusang hinalikan ni Jung Ho si Yang Ho. Ang mainit na gabing dapat nangyari isang taon na ang nakalipas ay matagumpay na natapos ngayong gabi. Pagkagising nila kinaumagahan, tinanong ni Yang Ho kung ano ang dapat nilang gawin sa araw na iyon. Sinabi ni Jo Yun na dapat silang magkasama buong araw. Pilyong humiti si Yang Ho habang nakatitig sa kanyang nobya. Sa susunod na sandali, si Jo Yun ay mukhang pagod na pagod habang nagpupush up. Si Yang Ho ay muling naging isang estriktong tagapagsanay, dahan-dahang binibilang ang bawat numero. Nagreklamo si Jo Yun, ang lalaking ito sa harap ko ay talagang hindi maintindihan. Kanina lang ay napaka-sweet niya, tapos ngayon ay nagbago agad ang ugali niya. Kailangan pa nilang tumakbo ng 30 minuto bago matapos ang kanilang training. Ngunit sa kabila nito, si Jo Yun ay nakatitig pa rin sa gwapong profile ni Yang Ho. Hindi niya mapigilang hawakan ito. Sa sandaling iyon, biglang tumawag ang ina ni Jo Yun. Kinakabahang inayos ni Yang Ho ang kanyang damit, kahit boses lang ng ina ni Jo Yun ang naririnig niya. Dahil dito, tila bata siyang nakagawa ng mali at halatang kinakabahan. Naghiwalay sila ng may pag-aatubili. Pagdating ni Jo Yun sa bahay, sinimulan na siyang pilitin ng kanyang ina. Ang lahat ng anak ng iyong mga tiyuhin at tiyahin ay mayroon ng ilang anak, ngunit ang anak ko ay wala pang palatandaan ng pakikipag-date. Natatakot si Yang Ho na mababato si Jo Yun sa bahay ng kanyang ina, kaya tinawag niya ang kanyang mga kaibigan upang samahan siya. Pag-uwi ni Jo Yun, nakita niya na masayang naglalaro ang kanyang mga kaibigan sa bahay. Biglang tumunog ang doorbell. Sinabi ng mga kaibigan niya na dumating ang shipper. Tumakbo si Jo Yun upang buksan ang pinto at nagulat siya nang makita si Yang Ho na nakasuot ng maayos na suit, mukhang kinakabahan. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang isang baukwet ng sariwang bulaklak at nanginginig na humarap sa ina ni Jo Yun. Masayang pinagmasdan ng ina ni Jo Yun ang taong gusto ng kanyang anak. 3 araw ang lumipas, tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan ang relasyon nilang dalawa. Kinaumagahan, dinala ni Yang Ho si Jo Yun sa templo kung saan nakalagay ang abo ng kanyang ina. Seryosong lumuhod si Jo Yun sa harap ng ina ni Yang Ho at nangakong aalagaan niya ito ng mabuti. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa lola ni Yang Ho na nagsasabing gusto nitong makita siya. Kinabahan agad si Jo Yun. Sinabi ni Yang Ho kay Jo Yun na kumpara sa kanyang ina, mas mahirap harapin ang kanyang pamilya. Itinago ni Jo Yun ang tungkol sa pagpupulong sa lola ni Yang Ho. Nagtuon siya sa pakikipag-date kay Yang Ho. Masaya nilang ginawa ang mga bagay na pambata at hindi angkop sa kanilang edad na naging dahilan upang mapalingon ang mga dumadaan. Ngunit masaya si Jo Yun. Naniniwala siyang kapag ang dalawang tao ay baliw na baliw sa pag-ibig, gagawa sila ng kakaiba, ngunit kaibig-ibig na bagay. Agad na nahuli ni Yang Ho ang salitang ibaliw na baliw sa sinabi ni Jo Yun, kaya lalo siyang natuwa. Naglalakad sila sa kalsada nang biglang naramdaman ni Jo Yun na panahon na para magkita ang kanilang mga magulang. Ngunit wala pa ring singsing sa kanyang daliri, kaya nagreklamo siya tungkol sa taong mayaman ngunit kuripot. Ngunit, seryosong sinabi ni Yang Ho na ibinigay na niya ito. Habang nagsasalita, tinanggal niya ang isang pompom mula sa scarf na ibinigay niya kay Jo Yun. Unti-unting natanggal ang sinulid at sa loob ay biglang lumitaw ang isang singsing. Nagulat si Jo Yun sa mahiwagang eksena sa harap niya. Kinilig si Jo Yun sa romansa ni Yang Ho at tumakbo papunta sa kanyang mga bisig, nakikinig sa matatamis na salita ni Yang Ho. Gusto niyang manatili sa piling ng lalaking ito magpakailanman. Pauwi, tinitigan ni Jo Yun ang singsing sa kanyang kamay. Inasar siya ni Yang Ho na halos mabutas na niya ang singsing sa sobrang pagtitig. Ngunit sinisi naman siya ni Jo Yun sa pagiging tuso dahil naisip niya ang pagtatago ng singsing sa scarf na nagpatagal sa kanyang paghihintay. Naghiwalay sila ng may pag-aatubili. Tinitigan ni Yang Ho si Jo Yun na tila may gustong sabihin ngunit hindi niya masabi. Balisa siya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang ama at lola ang tungkol kay Jo Yun. Natatakot si Yang Ho na tutol ang kanyang pamilya at pipigilan ang kanilang relasyon at nag-aalala siyang masaktan si Jo Yun. Ngunit inalo siya ni Jo Yun, sinisiguro na kahit anong hirap ang kanilang harapin, hindi niya ito iiwan. Masayang tumakbo si Jo Yun sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan upang ipagmalaki ang kanyang singsing, ngunit hindi nagtagal ay nalungkot siya. Alam ng kanyang matalik na kaibigan na ito ay dahil sa lola ni Yang Ho na gustong makita sila. Nagsimula silang magpraktis ng mga posibleng sitwasyon. Hindi alam ni Jo Yun kung paano niya mapapahanga ang lola. Sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na noong ikasal siya, tuwing nakikita siyang nagbibigay ng pera ng kanyang biyenan ay labis itong natutuwa. Iminungkahi niya na gayahin ito ni Jo Yun. Sinulyapan ni Jo Yun ang kanyang matalik na kaibigan. Pakiramdam niya, kahit ibenta niya ang lahat ng ari-arian niya ngayon, hindi pa rin niya mapapaamo ang lola. Inilabas ng matalik na kaibigan ni Jo Yun ang isang lumang damit na matagal na niyang iningatan.
Sinabi niya kay Juyun na ito ang pinakapaboritong damit ng kanyang biyenan. Nakita ni Juyun na napakaluma ng damit at hindi angkop sa kasalukuyang panlasa, kaya't natural siyang tumanggi. Ngunit nang lumingon siya, nakasuot pa rin si Juyun ng damit na iyon nang makipagkita sa lola. Huminto siya sa pintuan at huminga ng malalim, inayos ang kanyang paghinga bago naglakas loob na pumasok. Nagkatinginan sila ng walang imik na nagpahirap sa kapaligiran. Sa sandaling iyon, biglang kinuha ng lola ang bag sa kanyang kamay. Agad na inilabas ni Juyun ang kanyang medical certificate. Sinabi niya na napakabuti ng kanyang kalusugan at kahit bigyan pa siya ng lola ng pera na hindi niya maubos sa buong buhay niya, o kahit nasermonan pa siya, mananatili pa rin siya sa tabi ni Yaong Ho. Medyo nalito ang lola sa sinabi ni Juyun. Mahinahon niyang sinabi sa kanya na gusto lang niyang kumuha ng tissue para ipunas sa kanyang bibig. Hindi rin niya nakalimutang tumawa at sabihing wala siyang tutol sa damit na suot niya. Nagulat at natuwa si Juyun. Agad siyang tumayo at yumuko para magpasalamat. Sa katunayan, nakita na pala ng lola si Juyun dati sa ospital. Ang imahe ni Juyun na nakatayo at masidhing nagpapalakas ng loob sa kanyang apo, kahit nasa likod ng pinto, ay nagmarka na sa kanya. Mula noon, tinanggap na ng lola ang pag-ira ni Juyun. Kinagabihan, seryosong tinawag ni Juyun si Yaong Ho sa bahay. Malungkot niyang sinabi sa kanya na nakita na niya ang lola. Mukhang nag-aalala si Yaong Ho. Natatakot siyang baka may masamang sabihin ang lola kay Juyun, kaya dali-dali niya itong inalo. Ngunit agad na nagbago ang tono ni Juyun. Sa katunayan, pumayag ang lola na magkasama sila, ngunit may kasamang kondisyon, kailangan ni Juyun na bilisan ang pagbibigay sa kanya ng apo. Masayang-masaya si Yaong Ho nang malaman niyang pumayag na ang lola sa kanila ni Juyun. Isang araw, formal na bumisita si Juyun sa bahay ni Yaong Ho para magpakilala. Nakasuot siya ng tradisyonal na hanbok. Nagulat ang lola sa kakaibang estilo ng pananamit ni Juyun. Pagkatapos kumain, bumalik ang lahat sa kani-kanilang silid. Naramdaman ni Juyun na masyadong tahimik sa bahay, kaya inimbitahan niya ang kanyang ama at lola na lumabas para panoorin ang kanyang talento sa pag-awit at pagsayaw. Tinitigan ni Yaong Ho ang kanyang kasintahan na may kakaibang ekspresyon. Sa kalagitnaan ng pag-awit, hindi na niya talaga nakayanan at tumakbo siya upang pigilan ito. Ngunit masayang-masaya naman ang lola. Masaya siyang nakita si Juyun na ginamit ang kanyang pag-awit at pagsayaw upang batiin siya ng mahabang buhay. Sa pangunguna ni Juyun, masayang naglaro ang buong pamilya. Maayos ang daloy ng buhay bawat araw. Kailangan ding bumalik ni Yaong Ho sa ospital para sa physical therapy. Isang buwan siyang naghintay sa airport entrance para kay Yaong Ho, ngunit nanigas si Yaong Ho nang makita ang kanyang asawa. Dati, matagumpay siyang nagpapayat, ngunit ngayon ay bumalik na naman ang kanyang pagiging bilugan. Hindi siya mapakali at kinailangan niyang hilahin agad ang kanyang asawa para mag-ehersisyo. Ngunit masayang sinabi ni Juyun sa kanya na 3 buwan na siyang buntis. Tuwang-tuwa si Yaong Ho, ngunit hindi niya nakalimutang itanong kung ilang kilo ang nadagdag kay Juyun. Nang marinig niya ang bilang na 26, nagulat si Yaong Ho. Hinilan niya agad si Juyun, ngunit nagkunwari si Juyun na nagtatampo at sinabing hindi dahil gusto niyang kumain, kundi dahil masyadong matakaw ang bata sa kanyang tiyan. Sayang lang, ang paraan ng pagsasalita na ito ay hindi talaga makakumbinsi kay Yaong Ho na punong-puno ng kaalaman sa medisina. Sa gitna ng masayang tawanan, muling nagplano si Yaong Ho ng diet para kay Juyun. Dito nagtatapos ang pelikula. Sana ay mag-like at mag-follow ang mga nanonood na gwapo at magaganda. Sa hinaharap, magdadala pa ako ng mas magagandang pelikula para sa inyo.